yung mga pauwi po ng Pilipinas. Ito po yung mga latest requirements. So, hahanapin po ito sa inyo pag magbabakasyon po kayo. Okay, so ipapakita po natin kung paano po tayo gawa ng latest e-travel. So, type nyo lang po, mag-cellphone man po kayo or laptop. So, type nyo lang po ay e-travel. .gov.ph. Okay? Dadalhin po tayo doon sa website noon. Tapos, ang mangyayari ay malilito kayo kung saan kayo dito. Pwede rin siya i-download, pero hindi pa siya ngayon totally pwede natin gamitin yung apps. Kaya talagang kailangan pa rin nating mag-direct dito sa website. So, pwede ka rin po mag-sign in dito or dito. Kasi isa lang yan. Kahit i-click mo to, yan, sign in. Pag i-click mo yan, sign in, ganun din yung lalabas. Kahit dito sa kabila, pag sign in ka, yan. So, parehas lang ang kakalabasan. So, halimbawa, nag-sign in ka dito, sign in tayo. Tapos ngayon, mga kabayan, maggawa po tayo ng account. Yung mga wala pa pong account, so gagawa po tayo ng account. Okay? So, punta tayo sa create. Tapos, maglalagay po kayo dito ng Gmail. Okay po, maglalagay po kayo dito ng Gmail. Dito natin ma-receive yung confirmation message na galing sa e-travel. Okay po. So, pag click natin yung continue, so, tingnan nyo po yung cellphone nyo. Tingnan nyo yung Gmail nyo, ma-receive nyo doon yung code. So, ma-receive nyo yung ganito. Mayroon po siyang 6 na number. So, ilalagay nyo siya dito. 516 967. Okay, pag na-type nyo na yan, so continue tayo. Dahil pag wala yung code na yan, so hindi po kayo makaka-continue. Okay po. So, press natin yung continue. Then, magki-create po tayo dito ng password. Yung sarili nyo pong password. Okay? Uppercase. So, kailangan pa ng uppercase. Okay. Kailangan ng uppercase. Di siya tatanggapin eh. Continue. So, yan. Okay na siya. So, ngayon, ganito yung mangyayari. Ay, pipill up na po tayo dito. Yan. So, piliin lang po natin dito yung Philippine passport holder. Then, magta-type na po tayo dito ng ating pangalan. So, type lang po natin yan. Lagay po natin yung date birth.
Tapos lagay po tayo dito ng number ng Pilipinas. Tapos citizenship, lagay po natin dito ay Pilipino. Country, siyempre Philippines. Tapos lagay po natin ditong passport. Tapos next. So country of residence. So Philippines. So lagay po natin dito yung address natin sa Pilipinas. House number. Tapos dito sa sa address line po 2, kahit wag niyo na po natin pilipan yan, okay lang kahit wala na yan. So next. So after na natin mag-fill up dyan, ay isusubmit na po natin. Okay? So submit natin. So ngayon, second step. So kung mayroon po kayong mga kasama, so 4 other family member. At kung nag-iisa lang naman po kayo, so ilagay na po natin dito yung for me currently user. Okay, yan. Tapos air naman karamihan kasi di naman depende kung seaman. Kung sa aeroplano naman tayo karamihan, so air. And then kung pauwi po tayo ng Pilipinas ay arrival po. Pagpabalik naman po tayo, same transaction, pero ang pipiliin nyo po ay departure. Dahil nga pauwi, ay ito po ang ating pipiliin. Arrival entering the Philippines. Okay po. And then continue. So dito magpipill up naman tayo ulit. So occupation. So wala iba tayong dito, wala tayong pipilian ditong iba kundi worker, laborer. Kung seaman naman kayo or student, so yan piliin niyo na lang. So overseas Filipino, so yes. Classification is land-based. Purpose of travel, so hanapin niyo po yung others. Traveler is aircraft passenger. Country of origin, Oman. Kung saan po kayong bansa naroroon. Tapos dito po sa destination upon of the Philippines, arrival in the Philippines. So, di naman kayo bakasyonista, kaya di kayo bakasyonista. Hindi naman po kayo foreigner o sigurado naman po may residence po tayo. So, residence po ang lalagay natin dyan. Tapos doon sa pinilapan po natin na address, so pindutin na lang po natin dito yung same as permanent country resident. Okay po, para hindi na po tayo mag-fill up ulit. Tapos lagay po natin dito yung flight date natin. Halimbawa 3. So kung anong pitsa po kayo nagkukuha ng e-travel, so mayroon po siyang 4 days. So, halimbawa, ngayon, 1, 2, simula ng counting dito sa 2, 3, 4. So, 72 hours ang bilang niya. So, kailangan, bago mag-6 ay nandun na kayo, nakalapag na kayo. So, 5 dapat hindi pa nag-12 o'clock midnight para di kayo abutan ng expired. Okay? Halimbawa, 3. Tapos, airline.
Etihad, flight number is 523. Arrival of airport, kung saan po yung airport, kung anong terminal po. So terminal 1, Ninoy terminal 1. Okay, dito sa seat and bed numbers, optional lang po yan, so wag na natin pilapan yan. Next. So dito sa health declaration, wala na po tayo ngayong vaccination. Vaccinated ka man or hindi, mga kabayan, ay hindi na po natin yan kailangan. So hindi natin kailangan yan. So dito, have you had any history exposure to the person who is sick, known, communicable infectious disease in the past 30 days? So lahat na lang sagot nyo dito ay no. Para di na po tayo magtagal, ay no lahat ang answer nyo dito. Have you been sick in the past 30 days? So no. Katapos po natin dito ay next na. So check nyo po na maayos yung spelling saka yung passport number nyo para hindi po tayo magka-aberya pagdating doon sa immigration. So check nyo yung passport, napaka-importante yung passport, saka mga spelling po ng inyong mga pangalan, yan po ang importante. Okay? Tapos, i-drag po natin yung pababa. Check nyo na maayos, i-review nyo. So after nyan ay isusubmit na po natin. Okay? Pag nakita nyo na wala namang mali, so isusubmit na po natin. So, ganito lang mga kabayan. So, mabilis lang po tayo makakuha ng e-travel pagpawi po ng Pilipinas. So, yan. I-download nyo lang po yan. Kahit hindi nyo po yan i-download, diretso na po yan. After na mag-register po tayo, diretso yan doon sa email nyo. Pag binuksan nyo yung email nyo, marireceive nyo yan. Pero, mas maganda ay i-screenshot nyo na yan para, halimbawa, wala kayong internet. Paano nyo ibubuksan yung Gmail nyo? Kaya i-screenshot nyo yan or i-print. So ito yung ano natin sa Pilipinas. Ito yung ipapakita natin doon sa immigration. So pag ganito na, ayun, may travel na kayo. So pwede na po kayo umuwi. So ito po yung latest na pagkuha po ng e-travel. So ganun lang. So, maglalagay lang po kayo ng Gmail, tapos tingnan nyo yung confirmation code, tapos ilalagay nyo doon yung 6 number. Okay po. So, sunod kong video ay i-continuous ko yung paano doon sa custom online declaration. So, kung wala naman kayong mga yung kasama ko umuwi, wala namang siyang pililapan dyan sa declaration, online declaration eh. Nasa sa inyo na yan kung mayroon kayong mga dalang maraming cellphone or may dala kayong pera kasi may mga tax yan eh. May mga tax na yung mga ngayon. Pero yung kasama ko umuwi, hindi na siya nag-custom declaration. Kakauwi niya lang nung 20. April 20. Kakauwi niya lang nung di siya kumuha lang siya ng ganitong QR code ng e-travel. So, yun lang ang dala niya. So, kung wala naman kayong mga dalang mga napakadaming cellphone or may pera kayong malaking dala or may mga dala kayo na bawal, wala naman siguro kayong dalang mga aluminum o kaya mga baril, wala naman, di ba? So, kailangan ng papers yan. O may dala kayong pera, so kailangan yung mag-custom online declaration. So, i-click nyo lang. Pero kung wala naman kayong mga ganon, hindi nyo na po kailangan. So, yan lang. Ang importante yan dyan ay ang ating QR code.